ni Gaddafi. Anong sabi ng pre-trial chamber? Uulitin natin para makita to ng mga sundalo kung anong ginawang kabubuhan ng gobyernong ito. Ito yung kay Gaddafi. Jurisprudence to ng ICC. Pre-trial chamber 1, ICC 01110111 April 4, 2012. Pupunta ka ng paragraph 19. Government of Libya, siya yung mag-aaresto, mag-effect ng warrant of arrest, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59 of the statute, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. Gaddafi na yan Yan ang sinabi ng ICC. Pagka-aresto mo, ibibigay mo sa inaresto mo dito si Mr. Gaddafi, procedure described in Article 59 of the statute, yung diniscuss ko, which necessarily follows from arresting a person pursuant to a surrender request. So, ibig sabihin, pag may inaresto ka na in pursuit ng surrender request ng ICC, na yun ang nangyari, you will afford the accused the procedure described in Article 59. So ngayon, yung mga nagre-rebat-rebat sa akin, humugot kayo ng jurisprudence sa ICC, justifying yung sinasabi ninyo na Article 59 does not apply to the Philippines. Dahil kung wala kayong mahugot, sama-sama kayong sanang mag-crashing sa taas ng amats ninyo. Do you know the implication of this one? This is not going to be the end of it. Not going to be the end of it. It's going to be a huge international issue. I'm going to tell you. Diba? I'm going to tell you. It's going to be a huge international issue. It will be. Nataon pa. Si Trump pa yung presidente ng US na galit sa ICC. Galit na galit sa ICC. It will be a huge international issue. And ICC, ang ICC ngayon nasa hotspot, di ba? Dahil yung kay Netanyahu, kay Putin, at yung battle nila ngayon with the US. Sa hotspot sila ngayon. Do you really think? Ngayon, kung gusto ng ICC to add additional burden to them, go ahead. Disregard Article 59. But this will be your death knell. Because alam ninyo, kayo na rin mismo ang nagsabi sa jurisprudence ninyo, pagkatapos arestuhin ng isang accused, this is the jurisprudence on the situation on Libya, afford Mr. Gaddafi the procedure described in Article 59. Ginawa ba yan sa Pilipinas? Ginawa ba? Ginawa ba kay Duterte? Napanood nyo lahat. Yung mga nakikinig sa aking sundalo, ginawa nyo? Ginawa ba ng gobyernong bangang? O di malinaw na this is political. So you have been a tool not of law but of politics. Ano pa ba? Hindi na ayon sa batas Ito nangyari, inaresto si Digong, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Paano naging compliant yan ng Article 59? Pag-aralan nyo mabuti yan. Diba? Yung pula, yan ang procedure. Yung blue, yan ang ginawa ninyo ng bangag na administrasyon. Ano ba yan? Nagtutugma ba? Screenshot ninyo, kayong mga nakikinig, screenshot ninyo, pag-aralan nyo, itulog nyo muna, pag-aralan nyo kinabukasan, sa inyong inuman, pag-usapan ninyo kung magkakatugma ba yung batas sa ginawa. So ngayon, na sonic boom na. Meron pa ba? Meron pa bang i-rebat? Diyos ko naman, kung magbibigay naman sila ng argument, magbigay ng jurisprudence para ma-check natin yung jurisprudence. Nag-umpisa ako sa plain reading of the law. And then pinalaliman ko. Nagtungo ako sa jurisprudence mismo. Ano ba kayo feeling? Kayo mga nag-refat, feelings. Based on feelings, motherhood statements. Diyan naman kayo magagaling. Dapat ganun ang procedure. Ganun ang procedure ng batas, mga friends. First, the text of the law. Then, jurisprudence. Saka na kayo mag-legal calisthenics. Basayan ko, plain reading of the law, check. Ayon yan sa BCLT. Jurisprudence, ayon yan sa BCLT.
Ngayon, hindi ko na to i-explain, no, kung ano yung BCLT. Yung mga nakikinig na lang sa akin, lawyer, kung hindi nyo alam ang BCLT, bakit kayo nagsasalita tungkol sa international law? Plain language. Check. Ayon yan sa BCLT. Reading of a treaty. Ang statute kasi, treaty yan. Check. Jurisprudence. Check. Anong role ng jurisprudence sa international law? Subsidiary ito. Basahin niyo yung ICJ. Sources of international law. Okay? Yang mga judicial decision, there is subsidiary interpretation of a treaty. Pero ang una-una mong parate, okay, na pagbabasihan, that treaty itself. Ngayon, kung hindi malinaw yung treaty, you will consult other sources of international law which includes jurisprudence. Hindi ka po pwede ditong mag-jump kagad sa feelings. Hindi ito quadcom. Socratic method, di ba? What is the text of the law? Yun ang unang tanong. Ganyan sa law school namin. Di ba, what is the text of the law? Explain. Di ba, IRAC? Di ba? Alam nyo, yung mga law school yan, alam nyo yung IRAC. Kung hindi nyo alam ang IRAC, Diyos ko na baka ibang law school kayo. Di ba, issue, rule, application, conclusion. Saan yung application? Rule is the text of the law. Application, saan ka ngayon magre-relay ng application? Sa jurisprudence. Saka ka ngayon magre-reach ng C, conclusion. May issue. Issue, Article 59 of ICC statute. Was it complied by the BBM administration? From issue, you go to R, rule. What is the rule? You list the rule, Article 59, as it is. Application, you begin with the plain reading of the text. BCLT, yan ang rule sa BCLT. Ngayon, kung gusto mo pang palalimin, kung medyo malabo pa sa iyong meaning ng Article 59, you go to other sources of international law as subsidiary to interpret the treaty. What is the treaty here? The ICC statute. And then after you apply it with the fact, you go to the conclusion of your issue. So what is the issue? Was Article 59 complied with by the BBM administration? Let the debate begin. Malinaw ang facts. Pinresenta ko ang facts. Pinresenta ko ang plain language of the law. Wala pa akong feelings, ha? Well, meron akong sarcasm, pero wala pa akong feelings. Pinresenta ko ang plain language of the law. Nagpresenta ako ng jurisprudence. I presented the facts, the law, the treaty itself, and the jurisprudence. And the facts ng pagkaka-aresto and the law do not jive. So if the law and the facts don't jive, was Article 59 complied with? I-review nyo na lang uli ito. Maraming salamat sa mga nakinig. I-share nyo ito, pagdebatihan ninyo ito. Kayo mga sundalo at mga pulis, mag-usap-usap kayo. Niloko kayo ng BBM administration. Ginamit kayo sa politika. Shameless. A Marcos will always be a Marcos. Malaki natin itong kasalanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is not the end of it. This will go international. Binabalaan ko na kayo, DFA. This will go international. I'm telling you, you'll never see the end of it.